Sabi dito sa balita, ngayon pa lang to, kapapasok pa lang na balita from GMA News Online. BP Sara, Marcos should be held accountable for Rodrigo Duterte arrest. 612 million na confidential funds. At yung 125 million na nilunok lang ng 11 days, yun ang dapat na panagutin. Tapos ang sinasabi ni Sara, dapat daw panagutin yung ating Pangulo kasi inaristo yung kanyang tatay, inayaan na isurrender sa Interpol at madala sa ICC. Hindi mag-file kayo po ng asunto. Sila yung nag-issue ng warrant of arrest, pinadaan sa Interpol, in which we have an obligation sa Interpol. Pagkatapos, nang i-arrest ng ating candidates and political allies to speak out against China's ongoing incursions in the West Philippine Sea. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Sabi dito sa balita, ngayon pa lang to, kapapasok pa lang na balita from GMA News Online. BP Sara, Marcos should be held accountable for Rodrigo Duterte arrest. Baligtad po, ang dapat na papanagutin si tatay mo mismo. Kasi ang daming namatay sa AJK. Kaya nga siya na nakakulong ngayon. Pagkatapos, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi ng ating Pangulo, we are under obligation sa Interpol. Gusto ninyong papanagutin. Baligtad lahat mga kababayan, yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Ang dapat papanagutin, yung kapatid po ninyo kasi nanggulpi. Yan o, kitang-kita sa video, si Congressman Pulo. Tapos sasabihin ni Sara na every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Isinisi pa yung kabalbalan nila. Sila yung gumagawa ng kabalbalan, binabaliktad yung ating Pangulo, pati yung pananakit ni Pulong, panggugulpi sa isang bugaw, sinisi sa ating Pangulo. Tapos ngayon, gustong papanagutin. Ang dapat managot po kayo kasi nagbanta kayo sa ating Pangulo, kay First Lady Lisa Marcos, saka kay Martin Romualdez. Ang dapat na papanagutin sa batas, yung nasa likod ng pagkamatay ng isang bata doon sa NAIA Terminal 1. Saka may isa pang lalaking 29 years old dahil sa aksidente na ang rason, substandard na bollard. Sabi dito sa balita, Marcos orders probe into bollards installed in NAIA under Duterte administration. Ayan yung bollard po. Nakatornilyo lang. Ayan po sabi rito. Ito po na na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinaimbestigahan. Ito po ay July 2019 noong na-install po ang mga ito. Pinapaimbestigahan na po kung paano po ang naging procurement pati yung specification. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. 8 million po yung budget doon. You see? Yun ang dapat na panagutin. Dapat na panagutin sa batas yung naglustay ng 612 million na confidential funds. At yung 125 million na nilunok lang ng 11 days, yun ang dapat na panagutin. Tapos ang sinasabi ni Sara, dapat daw panagutin yung ating Pangulo kasi inaristo yung kanyang tatay, inayaan na isurrender sa Interpol at madala sa ICC. Di mag-file kayo po ng asunto. Di ba yung mga kakampi ninyo, kwinisto na to sa, Supreme Court. Hintayin na lang natin kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Yan o. Sabi dito sa balita, in an exclusive interview with Marisol Abdurrahman of GMA Integrated News, the Vice President said she believes that a higher official than Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya, Interior Secretary John B. Rimulya, Philippine National Police Chief, Police General Romel Marbil, and CIDG Chief, Police Major General Nicolas Torre,
should be held accountable for what happened to her. Yung best friend mong si Amy Marcos, sabihin mo kay best friend mo, ito yung challenge. I-challenge mo na, hamunin mo na si Amy Marcos. Kasi di ba best friend mo? Isama sa kaso, kaya lang di man pwede ngayon. Kasi immune from suit yung ating Pangulo, sitting president siya. Si Amy Marcos, malamang sa malamang hindi manalo. Kasi galit na galit pati yung mga Ilocano. Hindi lang yung mga Marcos supporters all throughout the country, pati yung mga kapwa niya Ilocano, sinumpa na, tinakwil na si Amy Marcos. Sumama kasi kay Sara Duterte, kaya Digong. Imagine mga kababayan, yung pamilya na nagbanta na ipahukay yung dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Nagbanta na yung ating Pangulo, kapatid ni Amy Marcos, ipapapatay pati si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, ay siyang pinagtatanggol mga kababayan ni Amy Marcos. Talagang kasumpa-sumpa po. Sabi dito ni Sara, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty, sabi ni Sara. Kumusta naman si Digong nang sabihin niya na pwede nang maging province ang Pilipinas ng China? Bakit tahimik ka, Sara? Yan nga ang challenge sa iyo ng ating mga congressmen. Yan sabi ni Congressman J. Congo, no? Sabi dito sa report ng Impact Leadership, House Special Committee on Basis Conversion Chairperson Zambales 1st District Representative J. Congon called on impeached Vice President Sara Duterte, her candidates and political allies to speak out against China's ongoing incursions in the West Philippine Sea, particularly in light of recent illegal activities by Chinese forces at Sandy Cay. Sabi ni Congon, kapag ibang issue ang ingay ni BP, kanyang mga kandidato at kakampi. Pero pag China na ang kalaban, bigla na lang silang nawawala. Parang nawawala rin ang paninindigan. Kung kaya niyang ipaglaban ang sarili niya sa harap ng kamera, dapat mas kaya niyang ipaglaban ang bayan sa harap ng China. Sana sa issue ng China, palaban ka din. Kapag inaatake na ng ating soberinya, sana mag-ingay ka din. Ipaglaban mo dapat ang bansa. Ipaglaban mo dapat ang mamamayang Pilipino. Napakalinaw ng sinasabi ng taong bayan. Gusto nila ng mga pinunong hindi natatakot sa China. Kaya kung patuloy ang pananahimik ni BP Duterte, dapat siyang tanungin kung nasaan ang loyalty niya. Sa bayan ba o sa ibang bansa? Hindi neutrality ang ibig sabihin ng pananahimik Ibig sabihin nito, kampi ka sa China. Pagtahimik ka sa issue ng encroachment, paano na lang ang ating mga mangingisda na nalalagay ang buhay sa balag ng alanganin sa West Philippine Sea? Aba, lumalaban sila, di ba? Sa issue ng China, mas matapang pa sila kay BP sa issue ng interes ng bayan. Di ba? Basag na basag si Sara Duterte kay Congressman Congon. Dapat nga puriin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate ng ating gobyerno po sa Interpol, we're assured na tutulong sa atin ang Interpol pag kailangan natin ng tulong sa pagtugis sa mga pinaganap ng batas na ating mamamayan na nagtatago sa ibang bansa. Tama po. At saka, magkakaroon na po ng faith trial kasi malinaw na hanggang ngayon mga kababayan, malakas ang impluensya ng dating Pangulo. Dito po sa ating bansa, may mga tao pa siya sa gobyerno. 6 years siya na naging Pangulo ng ating bansa, si Digong. So, malayo na makakamit yung hustisya at yung takot ng mga pamilya ng biktima ng EJK. At least kung nandun mga kababayan sa The Hague, malakas ang loob nila. At yung 30,000 mga kababayan na namatay sa EJK, magkakaroon na po ng hustisya. Di ba? So dapat natin, mga Filipino yon. At itong pag-arap ni Digong sa ICC, kung hindi siya nagkasala, hindi makakalabas siya mga kababayan. Malilinis yung kanyang pangalan. At least siya buhay pa. At he is being accorded due process. At yung kulungan niya, mga kababayan sa ICC, maganda, parang hotel. Hindi tulad ng kulungan ni dating Senador Laila de Lima. Malayo po sa kulungan ngayon ni Digong. Kumpleto po, asikaso, pati ng mga doktor. You see? So napakapalad ni Digong to be accorded
due process, habang yung more than 30,000 na mga biktima mga kababayan ng EJK, lahat mga kaluluwa na. Kaya walang base po, mga kababayan, itong galit ni Sara Duterte. Ang dapat magalit sa kanila, yung pamilya ng mga biktima ng mga namatay sa EJK. Kumbaga, itong pagkakulong ni Digong ng tatay niya, anyway, ginusto ito ni Digong. At sabi niya, handa siya na panagutan. Handa siya na mabulok sa kulungan. Mismong mula sa bibig ni Digong. O ngayon, bakit kayo nagagalit na ito ang ginusto ni Digong at kayang-kaya daw niya na i-defensa yung kanyang sarili? So ano pa? At least sa birthday niya, pwede pa niyang bisitahin at kausapin yung kanyang tatay. Pero yung mga biktima ng EJK, wala na po. Permanente na nasa libingan yung mga mahal sa buhay ng mga biktima at more than 100 mga bata. You see? At least yung tatay po ninyo, nagkaroon ng pagkakataon na tumanda, i-enjoy yung kanyang buhay dito sa mundo. Yung mga bata po, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tumanda. Matupad yung kanilang mga pangarap. Si Digong natupad yung pangarap niyang maging Pangulo. You see? Sabi dito ni Sara, hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin ng rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya, at dalhin niya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Tama ka. Pero hindi kidnapping. Tulad ng sinasabi ninyo. O rendisyon. Ngayon, kung yan ang paniwala ninyo, ni-question ninyo sa ICC. Kung paboran kayo, di wow. Hindi nga pinapansin yung mga argumento ng abogado ninyo. Si Mijaldea. Kasi imagine, iakusa mo yung ICC ng kidnapping. Sila yung nag-issue ng warrant of arrest, pinadaan sa Interpol, in which we have an obligation sa Interpol. Pagkatapos, nang i-arrest ng ating police, siyempre yung Interpol, member tayo ng Interpol, yung gagalaw, yung ating police. Sinerve yung warrant of arrest, pagkatapos yung term ninyo, yung tawag ninyo, kidnapping. Sinong maniwala sa inyo sa ganyang mga pananalita? Lukuin ninyo yung sarili ninyo. Buong mundo, witness mga kababayan, nanonood sa social media live streaming at sa television, nakakakita kang kidnapping na ganon. Sabi niya dito, malabo na gumalaw ang mga departments na kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung presidente natin na hindi na talaga din niya alam kung anong nangyayari sa bayan. So anong punto po ninyo na may approval? Alangan man wala, siyempre mayroon. O ngayon, kung may reklamo kayo kasi inapprove ng ating Pangulo, di ipaabot ninyo yung reklamo ninyo officially sa Korte Suprema. May nag-question na sa Korte Suprema, ano pa? Wala pang desisyon yung Supreme Court. Ito yung paliwanag ng gobyerno. The government cited Section 17 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sabi dyan, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Napakalinaw po. At yung mga international law experts sang-ayon sa ginawa ng ating gobyerno na sinurrender sa Interpol. Itong si Digong. Huwag kami, Sara. Kaya nga malabo na si Digong i-release po. Sabi ng isang ICC lawyer. Yan sabi ni Gilbert Andres. Yan sabi niya, titingnan ng ICC. Apat dapat. Una, titingnan nila kung nangyari po ba yung krimen na tina-charge noong partido pa ang isang bansa, kagaya ng Pilipinas. Check. Between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Miyembro pa tayo, sabi ni Andres. Ikalawa, itatanong ng ICC, ito ba krimen na ito ay subject to ICC jurisdiction? Nandun ba siya sa Article 5 ng Rome Statute? Nandun po kasi crimes against humanity. So check. Pangatlo, itatanong uli ng ICC na ito ba ay nangyari sa teritoryo ng state party? Check.
kasi nangyari sa Pilipinas. Sa Davao, Bulacan, iba pang parte ng Pilipinas. And finally, the suspect must be under ICC custody for the court to proceed. All these conditions are met in this case. Sa aking pagkakaalam, malabo na mangyari yan. He said when asked if there have been cases where the ICC released suspects due to lack of jurisdiction. Kaya ito mga sinasabi po ni Sara Duterte, walang base, baseless po. Tama mga kababayan? Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.